Pilipinas, ang oras, alas 4:10 ng hapon. Basto. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday. Traffic day pero hindi pa swell day. Uy, saka dagdagan ng sangkaterbang pasensya. Bakit? Yung mga lumalabas ng NLEX. Ay, oo. Mantakin mo, 12 oras sila natatraffic dyan. Na-experience ko yan. Wow. Maipit ng bonggahan dyan sa NLEX. Nako. Hindi biro yan, lalo na sa mga kababaihan. Please Correct. release me, let me go. Correct. I cannot. Ayan, sabi nga ni Secretary Vince Dizon ng DOTR, dapat naman sana wag nang singilin ng NLEX Correct. ng toll fee yung mga napeperwisyo dyan. Sana. Oo. Dapat. Feeling Dapat ko. lang. Oo, kasi perwisyo, hindi. Perwisyo, grabe. Hindi express Hindi lang perwisyo, talagang grabe. Delubyo. Diyos me, naman. Pero Ay. thank God it's Friday pa rin. Yes. Dahil makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po, si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan sa kalabari po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At wala nang pagpapatumpik-tumpik pa, narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ako? Ulo pa lang. Ulo Parang pa lang. magbabaga yung balita pero magbabaga rin ata yung ulo. Dahil presyo ng petrolyo may pagtaas sa susunod na linggo. Mga vlogger ng fake news ginisa sa kamera. Investigasyon sa kanila umaani ng suporta. Vlogger na ng doktor sa sinabi ni Pangulong BBM kontra droga, arestado ng NBI. Dating Pangulong Rodrigo Duterte abay humirit umano ng asylum sa China. Pero hindi pa makumpirma ayon sa Malacanang. Attorney Harry Roque humingi na ng political asylum sa the Netherlands. Pagbasura naman ng Timor-Leste sa extradition kay dating Congressman Arnie Teves, ikinagulat ng palasyo. Alitan sa kalsada na uwi sa trahedya sa Quezon City. Hala. Motorista binaril ng pulis, patay. Isa naman ang sugatan. NLEX, kinalampag po ng DOTR, huwag singilin ng toll fee ang mga napeperwisyong motorista. Mga dayuhang hiker biglang naglaho sa Negros Oriental. 2 sa 6 na nawawala, nakita na. Dry o warm season sa bansa, kasadong ideklara ng Pag-asa makalipas ang isang linggo. At narito na ang ating mga detalye sa ating mga balita. Bad news nga para sa ating mga motorista dahil matapos ang 3 magkakasunod na rollback, nakaumang naman sa susunod na linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, naglalaro sa 60 sentimo hanggang piso ang idadagdag sa kada litro ng gasolina, habang 10 sentimos hanggang 50 sentimos naman ang idadagdag sa kada litro ng diesel. Samantala, 10 sentimos hanggang 30 sentimos naman ang posibleng increase sa kada litro ng kerosene. Ilan sa mga dahilan nito ang tumataas na tensyon sa Middle East kasunod ng military strike ng Amerika sa grupong Houthi, Consumption Action Plan ng China at ang paghina ng fuel inventories ng Estados Unidos. Samantala naman sinampulan at ginisa sa hearing ng Tri-Committee ng Kamara ang vlogger na si Crisette Chu na nagpost sa kanyang social media na marami umano ang mga membro ng PNP ang magre-resign nang maresto at bilang suporta laban sa pagtutol na dalhin sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi pinalagpas ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre ang sinulat ni Chu dahil lumalabas na wala itong ebidensya at umano'y nakuha niya lang ang reaksyon ng ilang pulis.
Maring pinabulanan naman ito ni PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Naiyak na lamang si Chu sa hearing at pinayuhan ng kanyang abogado na si Attorney Silvestre Bebot Bello III na mag-I am sorry na lamang. Yung pagsasabi na maraming pulis ang nag-resign at nagbibitiw, whether it's DAO or what, we're presenting a scenario that could be harmful even to national security. And in fact, if you ask me, personally, there should have been legal consequences. Mr. Chair, General Torre, have there been any incident of massive resignations following the arrest of the former president? If the qualification for the word massive, sir, is more than the normal, then there's none, sir. But for there are regular resignations, but it's not connected to this issue, sir. Iyan po mga kaibigan ang makasunod na payag po ni na House Deputy Majority Leader Judah Sidre at ni PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Samantala, nagbabala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong sa kawalan ng malinaw na pulisiya sa mga online platforms. Anya maaari itong humantong sa pang-aabuso at pagmamanipula ng opinyon ng publiko at may posibilidad rin na makompromiso ang katatagan ng bansa. Kailangan magkaroon ng regulasyon sa social media dahil ayon kay Adjong, maaaring makompromiso ang national security kung hindi magagabayan ng maayos ang mga aktibidad sa online platforms. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega the fifth na posibleng magamit ang social media para atakihin ang mga institusyon at individual na walang pananagutan kung hindi ito mababantayan. Suportado naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang desisyon ng NBI na imbestigahan ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Hindi dapat umunong magdalawang isip ang NBI na kasuhan ang mga vlogger lalo na't marami sa mga Pilipino ang kumukuha ng mga balita sa social media. Iginit po ng senador na hindi dapat basta-basta nagpapakalat ng mga maling impormasyon dahil sa nagdudulot din ito ng pagkasira ng tiwala ng publiko sa demokratikong proseso sa bansa. Samantala, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang content creator na nag-post ng edited na litrato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipalabas na itinutulak nito ang legalisasyon ng narcotics. Ayon sa NBI Central Visayas Regional Office, binago ng suspect ang sinabi ng Pangulo mula sa inilathala ng News 5. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, inaresto agad nila ang suspect para maging babala sa iba pang content creators na nagpapakalat ng maling impormasyon. Napag-alaman na 3 taon nang nagva-vlog ang suspect at may kinita pa ito sa pag-post ng edited na litrato ng Pangulo. Sinong vlogger to? Ba't hindi natin pinangalanan? Ito lang pangalan. Sofia, sino to? Sino? Sino to? Sino siya? Samantala wag na lang, baka lalo pang sumikat Nagpasalamat naman ang Malacanang sa Senado sa pagdaraos ng pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil man sa nakatulong umano ito sa publiko na malinawan sa mga legal na usapin. Ito bang sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa isang press conference. Pinangunaan po ni Senadora Amy Marcos ang pagdinig na layuning linawin ang mga tungkulin ng International Criminal Court o ICC, International Criminal Police Organization o Interpol at iba pang ahensya sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Samantala naman nang tanungin si Jose Castro kung sino ang nagutos daw po na implementasyon ng pag-aresto sa dating Pangulo, sinabi niyang wala siyang personal na kaalaman sa naturang pangyayari. Samantala, nag-apply na ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque sa gitna ng nakabimbing arrest warrant laban sa kanya ng House Quad Committee kaugnay ng investigasyon sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Roque, umalis na siya sa The Hague at hinihintay niya ang kauna-unahang interview na bahagi ng application process. Paliwanag ng abogado bilang aplikante,
aplikante ay hindi na siya maaaring mapabalik sa Pilipinas dahil sa tinatawag na non-refoulement, isang karapatan na parte ng kanyang asylum application. Narito ang pahayag ni Roque. Ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. So kahit hindi pa na-aprobahan yung political asylum. Kasi may application, may pending may application. May hearing ba yun? Kaya? Interview So baka may magmi-meeting for it. And speaking of asylum, blanco pa rin ho ang Malacanang tungkol sa umunang impormasyon na humingi daw po ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang China. Ayon po kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, tanging ang pagdating lang ni dating Pangulong Digong sa Hong Kong ang umunay nakarating sa kanilang balita. Magugunitang napabalita na tinanggan umano ng China ang hirit na asylum ni Duterte bago siya tuluyang maaresto ng International Criminal Court pagdating dito sa Pilipinas. Samantala naman, pinasinungalingan naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang naturang report. Paliwanag po na Attorney Roque, hindi kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers kaya imposibleng mag-apply na asylum dito ang dating Pangulo. Samantala, ipinaliwanag ni ICC accredited lawyer attorney Joel Butuyan na ang Interpol ay isang international coordination organization lamang at mas mahalagang konsiderasyon ang valid warrant of arrest. Anya, hindi na mahalaga kung red notice o diffusion ang ginamit na pamamaraan ng Interpol sa pakikipag-ugnayan para maisilbi ang warrant of arrest sa bansang may custody sa suspect. Narito si Butuyan. Regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. Binigyan din ni Attorney Butuyan ang kahalagahan na tumupad ang Pilipinas sa obligasyon sa Interpol. Anya, kung hindi tayo tumupad ay maaari tayo naman ang hindi pagbigyan sakaling may request for extradition o implementation ng warrant sa isang individual na nakagawa ng krimen sa bansa. Samantala, naghugas kamay naman ng Armed Forces of the Philippines sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kahit nangyari pa ito sa loob mismo ng Villamor Air Base sa Pasay. Ayon po kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, hindi daw po maaaring mas mataas ang AFP kaysa naman sa civilian authority. Paliwanag ni Secretary Teodoro, nagbigay suporta lamang AFP sa law enforcement operation ng Philippine National Police. Ipinauubaya ng Malacanang sa Department of Justice ang susunod na hakbang ng gobyerno matapos ibasura ng korte sa Timor-Leste ang hiling na extradition para mapauwi ang wanted na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sa press briefing aminado si Palace Press Officer Claire Castro na ikinagulat ng administrasyon lalo na ng DOJ ang desisyon dahil dalawang beses nang pinabura ng korte sa Timor-Leste ang extradition request. Sinabi rin anya ng Justice Department na ginawa ng gobyerno ang lahat at inilatag ang mga ebidensya sa krimeng kinasangkutan ni Teves, gayon din ang mga pruweba na walang death penalty sa bansa para mapatunayang walang banta sa buhay ng dating kongresista kapag inuwi ng Pilipinas. Ayon kay Castro, posibleng nagkaroon ng issue sa teknikalidad ng request pero tiniyak niya ng DOJ na iaapela ito. Naniniwala ang opisyal na maaaring magdulot ng malaking epekto ang desisyon ng Timor-Leste pero tiniyak na ilalaban ng pamahalaan ang request para sa mga nagreklamong biktima. Ito yung mga hinahanap nila, sabi nila, ano nangyari kay na aresto or na i-transfer pinapunta sa The Hague pero kay dating Congressman Teves
nandun pa rin siya, nagkakanlong sa Timor-Leste daw. Kasi magkaiba naman kasi yan eh. Magkaiba ng kaso. Oo. Sa Timor-Leste yung isa Netherlands, saka Actually. ICC. Oo. Samantala, hindi raw makapaniwala si Pamplona Mayor Janice Digamo na ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng Department of Justice para pauwiin sa bansa si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves. Magugunitang naharap sa patong-patong na reklamo si Teves kaugnay ng mga kasong pagpatay kabilang po ang assassination sa asawa ni Digamo na si dating Governor Roel Digamo. Sa panempo ng DZRH, sinabi ni Digamo na posibleng may nababayaran ang kampo raw po ni Teves upang pumabor sa kanila ang desisyon ng Timor-Leste. May mga nakarating na rin umano sa kanilang impormasyon na tinutulungan umano si Teves ng anak ng isang mataas opisyal sa Timor-Leste na kasosyo na rin ito sa kanyang gambling business doon. Baka po pwede nyo kaming tulungan i-confirm, pero merong mga sabi-sabi na he is now closely working with someone in Timor na anak ng very high-ranking official there. Introducing, I think, all the gambling things here na dinala din doon. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Pamplona Mayor Janice Digamo. Pilipinas ang oras, alas 4:26. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Alitan sa kalsada na uwi Grabe sa naman trahedya sa Quezon City. Motorista binaril ng pulis. Patay at isa naman ang sugatan. At ito na nga sa mga babad na sa North Luzon Expressway. Ay, oo. Ay, naku, pasensya na po Nawala kayo. daw ka Express dahil inabot ng 13 hours bago makalabas. Grabe. Bago makaalpas. Baka mas mainam pa kung divert Alam mo, na sa matindi pa niyan, MacArthur Miss Highway. Thea. Hindi lang sa NLEX, affected na rin ang MacArthur Highway. Ayun pala. Ayun. Ay, affected na kasi, Kasi iba nga. Yung iba nagda-divert na eh. dumaan. Oo. Yun pa naman yung sinuggest ko. Wala. Sabi nila, pangit na suggestion mo, Miss Thea. At least may Sorry, suggestion. nag-suggest lang naman ako kasi yun naman talaga yung old route, di ba? Oo, totoo yun. Yun ang dating daan. Yun ang Tapos dating ang daan. NLEX ang bagong daan, pero Baradong daan. barado ang daan. Walang madaanan. Pilipinas, babalik pa po ang ating palatuntunang break time. Kasama pa rin Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, ang oras, 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Break time! At naaresto na ng PNP CIDG ang 131 individual kabilang ang 76 na dayuhan na ni-raid na Pogo Hub sa Makati City. 58 sa mga ito ay Chinese, 13 ay Malaysians, 12 ang Taiwanese, 8 ang Japanese, 2 Vietnamese, 1 Mongolian at isa rin ang Brazilian. Nagugat umano ang operasyon noong magsisilbi sila ng arrest warrant sa isang alias Michael sa lugar nang lapitan sila ng isang dayuhan para isumbong ang umano'y mga iligal na aktibidad ng kumpanyang Flying Future Services Incorporated. Matapos ang verification ng report, dito na nagsagawa ng raid ang CIDG sa kumpanyang nagpapanggap na isang software development company. Samantala, ayon kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, 3 sa mga naaresto ay itinuturing na boss ng mga sub-company ng Flying Future na mahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Samantala naman, patay daw po ang isang 42 anyos na lalaki habang kritikal ang isang 51 anyos na kasama nito sa panibagong road rage incident sa may tandang Zora Avenue sa Quezon City. Sa investigasyon ng otoridad, sakay sila na isang pickup truck na minamaneho ng namatay na biktima kasama ang 5 iba pa nang may makagitgitan silang isang closed van. Hinarang mano ng van ang pickup truck at saka bumaba ang driver nito para lapitan ang driver po ng pickup. Dito naman sinuntok ng driver ng van ang biktima saka ito pinagbabaril. Agad namang sumurrender ng suspect na napag-alaman isa palang pulis ng Quezon City Police District Station 6. Why naman so high blood agad? Ay, Diyos me, yun naman no. Ay, dapat Akala sana yung mga ko, kinokontrola pulis naman natin eh. yung mga tempers natin. Maximum tolerance Correct. tayo.
armado ka, grabe. Dapat pagka-armado ka, lalo kang mas kalmado. Yes. So, dapat lalo kang mas nervyoso. Samantala, nanawagan ng Department of Transportation o DOTR sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation na huwag munang maningil ng toll sa bahagi ng lugar na apektado ng nasirang Marilao Interchange Bridge. Git ni DOTR Secretary Vince Dizon, walang dapat bayaran ang publiko habang ginagawa ang segment na nasira. Dahil sa aksidente, inaabot ng hindi bababa sa 1.5 oras na naiipit sa traffic ang mga motorista. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. I am demanding from NLEX na habang ginagawa ito at naaaberya ang mga kababayan natin para dun sa area, sa segment na may aberya, ilibre muna ni Kantor. Huwag ang dapat babayaran ng mga kababayan natin. Habang ginagawa nila to at habang 1.5 hours silang nakabindid dyan, they owe it to the public na huwag muna silang maninigyan. For that segment lang. Siguro yung mga nakikinig ng mga motorista dyan, gano'n na ho ba kayo katagal dyan? Ang hirap daw magpigil ng tawag ng kalikasan. Di ba? Kung 1 oras lang, Kaya. Kano matitiis mo, kaya lang kung more than that, nako. Oo. Hirap nun, ano ha? Mahirap mag-ipit. Oo. Mahirap magpigil. Correct. Samantala naman, umabot na raw po sa may 57.09 billion pesos ang droga na nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA mula sa simula ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po dito ang may higit sa 7,000 kilo ng shabu, 88 kilo ng cocaine, higit sa 127,000 piraso ng ecstasy tablets, at higit sa 7,000 kilo ng marijuana. Baka naman 7 kilo. Hindi, sa bagay. Na marijuana na kumpiska mula July 2022 hanggang February 2025. Yun. Naresto rin ng PDEA ang may 136,000 na drug suspects kung saan sa 8,700 ay high-value targets at nalansag ang may 1,354 na mga drug den at 3 mga nakatagong shabu laboratories sa panahong ito. Standby sa ating mga reports, nasa batang aabot sa 816 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Calapan Pier sa Oriental Mindoro. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre sa 2 bagahe at 5 handheld bag ang 120 packets ng iligal na droga kasunod ng isinagawang K9 inspection. Tinatayang nasa 1 kilo ng suspected shabu ang nilalaman ng bawat isang pakete. Naaaresto ang suspect na kinilalang si Christopher Eropio Malco, 43 anyos, na isa umanong high-value individual. Nasamsam naman ng nagkakalaga na 217 million pesos daw po na halaga ng illegal drugs sa Bacoor, Cavite. Sa isinagawang operasyon ng PDEA, nasabat ng mga illegal na droga, partikular na ang shabu at ecstasy tablets sa isang parking lot ng isang fast food chain sa Molino, Bacoor City. Arestado rin ang isang high-value target na Chinese national na kinilalang si alias Lee, 33 anyos, at residente ng lungsod na Mandaluyong. Nakuha sa suspect ang nasa 33 kilo ng hinihinalang shabu at 37 o 35 piraso ng kulay pulang ecstasy tablets na nagkakalaga ng mahigit sa, mahal pala nito, Miss Thea, Ano yan? 35 pieces na red ecstasy. Huh? Abay, May red? Oo, May mayroon color na palang may red. color coding? Abay, tama ba to? 217 million pesos? Ah, Wow. ganyan kalaki Ganon ang kamahal ang mga kinikita ecstasy? Wow. Sa bagay, high grade to eh. Mga pang elitistang mga durugista. Pang mga can afford, mga may budget. Sa bagay, may mga nakikita pa nga ako sa lansangan eh. Oo. 5 piso. Kaya alam mo, bakit hindi rin ako nagbibigay ng 5 piso sa mga nangangatok? Oh, bakit? Kasi Baka pang droga lang. Pinambibili lang nila ng 5 pisong solvent. Ayun, mga rugby boys, mga solvent boys. Naku. Diba? Sa real talk lang po. Tama yun. Sa tama. true lang, True. diba? True. Tsaka takot sila sa camera.
Talaga? Alam nila eh. Oh. Kapag tinutukaw na nagko-cover sila ng talaga? ng mukha nila. Baka raw kasi pahuli sila. Tinatakpan nila ng suot nilang t-shirt yung kanilang pagmumukha. Talaga. Takot din. Alam din nila. Papasukin na muna natin ang ating mga reports. Standby Raymond Dadpaas, standby Manang Milky, standby Josa. Unahin natin si Miss Leth. Pagtatatag ng right-of-way office, inirekomenda ng pribadong sektor kay Pangulong BBM. Ano itong right-of-way office? Idetalye mo, RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Ms. Dea Ray, iminungkahi ng Private Sector Advisory Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatatag ng right-of-way office sa ilalim ng Office of the President. Ito'y para daw mapabilis ang implementasyon ng malalaking proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Build Better More ng administrasyon. Sa meeting ng Pangulo sa infrastructure sector ng PISAC, sa pangunguna ni Ginoong Sabin Aboitiz, natalakay ang mga hamon na nagpapabagal sa proseso o progreso ng mahalagang proyekto sa Pilipinas. Napag-usapan rin ang mga hakbang na maaaring gawin para mabilis na matapos ang mga proyekto, kabilang na ang pag-streamline ng proseso sa pagbili ng lupa na gagamitin o pagtatayuan ng proyekto. Natukoy kasi na isa sa pinakamalalaking sagabal sa infrastructure development ay ang right-of-way acquisition process na kadalasang naaantala ng matagal dahil sa sigalot, court backlogs at mabagal na sistema. Sinang-ayunan ng Pangulo ang pangailangan na magkaroon ng team na tututok lang sa mga issue ng right-of-way. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala naman, Senador Bato de la Rosa, limitado lamang daw po ang makukuhang proteksyon sa planong pagkanlong sa Senado. Yan po'y mula mismo kay dating Senador Ping Lacson. Ibalita mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, Mr. nasa desisyon na ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung itutuloy ang planong pagkanlong sa Senado sa oras na lumabas ang kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay dating Senador Pantilo Ping Lacson, limitado lamang ang maaaring makuhang proteksyon ni Senator Bato mula sa Senado. Maaari lang siyang magkanlong doon kapag nakasesyon ng Kongreso at ang parusa sa kaso ay mas mababa ng 6 na taong pagkakulong. Ang problema ni Senator Bato ay International Court ang panggagalingan ng kanyang warrant kung totoong lalabas. Sa rally ng Alyansa Senatorial Candidate sa 13 Martires City Committee, sinabi pa ni Lacson na desisyon na din ni De La Rosa kung gayahin ang ginawa niyang pagtatago noon na napakahirap gawin. Narito si dating Senator Ping Lacson. Pero to seek refuge sa Senado, mukhang debatable kasi nga sabi ko, limitado yung legislative immunity ng members ng Congress. Yun nga, session lang at saka less 6 years yung penalty. At saka ito, international yung warrant. Kung sa kanila lalabas, hindi ko naman pinigware, hindi ko sabing lalabas yung warrant. Okay, sir. Pero sir, gano'ng kahirap yung buhay nung nagtatago? Mahirap kasi lumaki lang yung kulungan mo pero para ka rin nasa kulungan kasi hindi ka libreng lumala, di ba? Kasi ako maghuli ka. Would you advise na magtago na lang din po sa Senado? Call niya yon. Ako call ko yon kasi yung pagtatago, trabaho ng law enforcement na maghanap. Hindi nila ako nakita. Problema nila yon. Ang naging pahayag ni dating Senador Ping Lacson. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Samantala, pro-Duterte vloggers at influencers na pilitang dumalo sa hearing ng Tri-Committee dahil nabigo na makakuha ng TRO sa Korte Suprema. Idetalye mo ang pangyayaring yan. RH12, Milky Reganan. Manang Milky. Teya at Ray, bigo ang mga vloggers at influencers na makakuha sa Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO sa layuning matigil ang hearing tungkol sa fake news ng House Tri-Committee. Dahil dito walang choice kundi dumalo sa Tri-Com hearing ngayon ng ilang vloggers na sina dating Duterte PCO Chief Trixie Cruz Angeles, Crisette Su, Ahmed Paglinawan, Elizabeth Cruz, Ethel Garcia, Mark Anthony Lopez, Mary Jane Reyes,
Mark Louis Gamboa at Richard Mata. Maliban kina Paglinawan at Gamboa, nag-iso ang TRICOM ng sabina laban sa 6 na nabanggit na vloggers at influencers. Matatandaan, subaklolo ang grupo ni Angeles sa Korte Suprema at kwenesyon ng hearing kasabay ang panawagan sa Supreme Court na ihinto ang hearing. Sa posisyon ng grupo ni na Angeles, ang kanilang mga posts ay kanilang karapatan sa pamahayag. Dahil walang TRO ng Korte Suprema, nagpapatuloy ang hearing laban sa fake news ng House Committees on Public Information, Good Government and Public Accountability, at Information and Communications Technology. Pinakabagong narrative ngayon ng China hindi lamang sa pag-angkin sa West Philippine Sea, kundi ang Palawan at Luzon area ay para umano at pag-aari ng China. Sa TRICOM hearing, binigyang diin ni Commodore J. Tariela, ang spokesman ng Philippine Coast Guard, paigtingin ng information campaign dahil mapanganib na sa soberenya ng Pilipinas ang fake news tungkol sa pinapakalat ng China. 2 vloggers naman, Lakay at Thea, ang umiyak dito sa hearing. Sino? Oo nga, nakikita ko sa mga they? pictures mo, Manang Milky. Bakit sila nagpa-cry me a river? Crime yan. Oo, bakit sino nagpaiyak sa kanila? Umiyak dito sa hearing eh. Si Crisette Su ang nag-post sa kanyang social media na marami umanong mga miyembro ng Philippine National Police ang magre-resign ng maaresto bilang suporta laban sa pagtutol na dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ginisa siya ng mga veteranong kongresista sa panguna ni Congressman Johnny Pimentel at si Congressman Benny Abante. Isa pang napaiyak na vlogger, Thea at Lakay Ray, ay si MJ Kiambao. Sandali, bakit sila napapaiyak? Ginawa naman nila yun. Oo. Noong una, at talaga mahirap kumbaga ay pangatawanan. So sinasabi na biktima sila kaya sila umiiyak. Noong una ay pinaglalaban nila na meron silang impormasyon ng silang sources. Okay. So ang mga congressmen, siyempre, hinihiling sa kanila, sino ang mga sources nyo, ilabas ninyo. Okay. Ang sabi naman, hanggang sa mapikon, yung iba na iiyak, at nandun ang kinatawa ng PNP, si Gerald Torre. Ang sabi naman ni Congressman Jude Asidre, Gerald Torre, since ikaw ay ang hepe ng PNP-CIDG, may impormasyon ka ba na merong mass resignation? Kasi yun yung pinapakalat. Itong Crisette Cruz, na merong mass resignation ng PNP bilang suporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong niya, ang sagot pala ni Torre, wala silang impormasyon at ito ay walang basihan. So definitely fake news. Yung pagdating naman dito sa isa pang vlogger pala na si MJ Kiambao, ang nagpakalat naman ng impormasyon na hindi totoo, na libo-libo ang namatay sa Duterte war on drugs. Nagalit si Congressman Benny Abante. At ang tanong niya, kung nanood ba ito sa mahabaang hearing ng Quad Committee. Hindi na makasagot at ang sabi niya parang kulang naman daw siya sa impormasyon. At hindi pa nakontento doon. Si Congressman Abante, ang sabi niya, kung ikaw ay nanonood sa napakatagal na hearing ng Quad Committee, ang daming naimbitahan na pamilya ng EJK, marami ang umiyak. Ano ang nasasabi mo at papaano mo mapapatunayan na walang ganung kalaking bilang na biktima ng extrajudicial killing? So, ibig sabihin, walang basihan at irresponsable. Yun ang point na dapat maging responsable tayo. Paano daw nila nagawang magsulat at magpakalat ng ganong balita kung wala pala silang pinagbabasihan? Correct. Kung wala silang sources. So, ang sinasabi nilang parang tingin nila ay feeling daw nila. Ang sabi niya ay feeling nyo bang isulat? Makikita niyo ay parang makasasama ito at baka maging dahilan ng pagkakagulo sa ating bansa. Medyo naging mainitan yung hearing dito sa TRICOM at humingi ng 1-minute suspension yung kanilang abogado. Magaling pa naman yung kanilang abogado, si Attorney Salvador Bello III. Oo, si Sir Bebot Bello. Oo naman, magaling na abogado yan si Secretary Bebot. Pagbalik nila sa hearing, ang sinabi na lang nila ay sorry. Sorry. Sorry sa kanino? Towards whom? Sa public. Sorry sa mali nilang mga impormasyon. So, dapat wag nang ulitin.
Saka Meron bang parusa dahil sa dapat pagbabalita ng maling diba? impormasyon? Dapat masampulan. Abay, Oo. lalo nga uminis ang ulo ng mga congressman na gano'n Oo. lang po. Yun nga eh. Lalo Oo. na yung mass resignation na napakalaking balita daw noon Oo. pinangalat nila. Oo, nung kasagsagan ng dumating at umalis ng bansa itong si former President Duterte nang maaresto ng Interpol para naman dalhin ng ICC sa the Netherlands. So, ngayon, ang sabi nga ng ilang mga congressmen, yung mga matatapang na nagsasabi, nagpo-post ng kanilang mga artikulo, paninira at kung ano-ano pa, ngayon naman, dalawa na ang naiyak, dalawa na rin ang nag-sorry, at inaasahan na marami pa ang ganun ang gagawin. Dahil hindi pa na isasala ang iba. Pero Mari Milky, ay, itong ginagawa ng Kongreso ay in aid of legislation. So ano ang binabalangkas silang batas para ma-regulate itong mga vlogger na to? Yung mga content creator. In aid, in aid of legislation, may mga panukalang batas, siguro sa 20th Congress na, kasi patapos na rin ng 19th Congress. Pero ang sabi nga nila, for the meantime, na habang babalangkasin talaga yung mga batas na ito, ay tingin ang kampanya sa fake news. Of course, andyan yung papel ng totoong mga media, traditional media, andyan din ang iba't ibang mga media organizations, at of course, na concerned government agencies, the ICT, lalong-lalo na, at ilan pang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. May panawagan din ang Malacanang, kanina nagsalita rin, itong si Secretary J. Ruiz. Ang sabi niya, mahalaga daw na maisulong ang social media regulation dahil sa lumalalang problema sa fake news. Alright. Salamat, Mari Milky. Thank you. So yan ang update sa hearing ngayon ng Tri-Committee, ongoing pa rin at hindi namin alam. Baka may iyak pa. Umagahin ka na naman, Manang Milky. Baka may umiyak na naman. Baka kami dito. Wala ba mong pinapakontent? Meron pang Pinapakontent. Hinihintay namin. Hinihintay namin. Merong muntik-muntikan ng vlogger na ipakontempt ni Congressman Paduano. Because? Dahil ini-insist niya na ang West Philippine Sea, alam mo naman pagdating sa West Philippine Sea ay sa China. sensitibong topic ito sa China. Doon na lang siya sa China manira. Pero sa mga litrato, ilang beses pala nagbiyahe sa China yung naturang vlogger. But anyway, abangan natin dahil nakasala ngayon paminsan-minsang pagtatanong sumasagot naman itong si Atty. Trixie Cruz Angeles at na mahaba-haba pa ang nakapila na mga congressmen at marami pa ang matatanungin na mga vloggers. Yan muna ang update sa hearing ngayon ng Tri-Committee dito sa Kamara. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH12 Milky Rigunan. At ngayon, mainit-init na balita. Flash Report. Flash Report! Dalawa daw pong napaulat na namatay sa ang sinugod sa ospital sa nangyaring barilan. Diyan po sa may San Rafael, Bulacan. Ayon po kay Master Sergeant Mark Joseph Espiritu ng Tactical Operations Center ng San Rafael PNP, abay nangyari daw po ang insidente kanina lamang ngayong alas 3 ng hapon sa Barangay Kapihan. Sa inisyal na impormasyon, lula ng dalawang sasakyan ang mga biktima at mga suspect nang mangyari ang barilan. Ano ba naman yan? Nasa crime scene pa mga pulis habang nagsasagawa ng kaukulang investigasyon. Flash Report. Flash Report! Standby sa ating Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX, Mr. Robin Ignacio. Ilan po munang paalala. Pilipinas, ang oras 4:56 ng hapon. RH Break Time! At nasa linya natin ngayon ang Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX, Mr. Robin Ignacio. Magandang hapon, Thea Pecho Corpuz at Racy Bayan ng DZRH. Tanong na po namin agad, ititigil niyo po ba talaga ang paniningil sa toll sa NLEX sa bahagi ng naapektuhan ng matinding trapiko? Hello, ma'am. Yes, sir. Good afternoon po. Yes, sir. Apo, actually, naglabas na po ang company namin ng statement on the DOTR's directive. Opo. Yan po, if you want, I can read it for you po. Please, sir. Yes, Go sir. ahead. Please elaborate. Yes. Yes. Following the recent incident at the Marilao Interchange Bridge, NLEX Corporation remains fully committed
to minimizing inconvenience to motorists and ensuring the swift restoration of normal traffic flow along the section of NLEX affected by the Marilao incident. NLEX Corporation acknowledges DOTR Secretary Vince Dison's statement that urges NLEX to consider some toll relief at the Marilao segment of the expressway where the bridge hit incident occurred last night, 19 March, which has resulted in heavy traffic. We understand the concerns of the DOTR and our stakeholders about the slower travel along Marilao because of the incident, and we have undertaken immediate measures to alleviate congestion. Last night, we opened an additional lane, increasing the usable lanes to 3. Furthermore, a zipper lane will be opened in the south direction when conditions allow. These measures resulted and will result in the progressive improvement of traffic flow in the area. Barring any unforeseen circumstances, we expect to reopen all 4 lanes by the end of March. NLEX Corporation remains committed to providing safe, efficient, and reliable expressway services. We will continue to update to public on further developments and additional measures to ease the traffic flow. So as of now po, yun po yung nirelease ng aming company, NLEX Corporation, and any update on this, we will give the updates po. So yung lambing po ni Secretary Dizon hindi. Aprobado o tablado? Tablado. In one word, sir, tablado o aprobado, sir? Wala mo ng toll fee sa mga motorist na dumadaan dyan. Opo, ang nagde-decide po yung aming so wala pa. May development po to, ibibigay po namin po. So under under review kung sakasakali pag-uusapan pa. To be discussed. Tama ho ba, Sir Robin? Hello po. Tama ho ba yung ganun? Tuloy-tuloy naman po na nag-a-assess yung aming company. And as of now, ito po yung nilabas. So, any update on development or announcement on this, we will provide as soon as possible. Gaano katagal, sir, ngayon ang traffic ngayon dyan? Approaching yung Marilao? Opo, kaninang umaga, actually, maiksi na lang po yung pila when we opened last night kasi yung additional lane. So, around a kilometer na lang po is no-moving traffic, an additional of about 10 minutes po yung travel time po natin. While yung southbound direction, halos nag-light po kanina. So, considering na Friday po ngayon, we expect also yung yung pagdagsa ng mga magta-travel ng mga kababayan natin. Actually, siguro almost 2 hours from now, nag-increase na nga po yung volume na pumapasok dito, and our tail end for the northbound traffic is nandito po sa may Smart Connect Interchange, yung Harbor Link Interchange po na tinatawag po natin, up to Marilao. At meron tayong nakikitang takbuhan naman po na mga siguro around 10 kph, 10 to 15 kph po. While on the other direction naman, kaya po hindi po tuloy-tuloy yung ating counterflow. Meron din po tayong slow-moving traffic. Yung tail end po is after Bocaue Interchange po, ay Bocaue Toll Plaza po yun. Sa inyo pong pagtaya, mga ilang araw po ang gugugulin para maisaayos ang nasirang mga tulay? Opo, yun po yung initial na sinasabi po namin 2 weeks. 2 weeks. Until the end of March. Po namin, we are expecting it until end of March po yung natin. Mabuksan na po natin yung lahat. Sana maayos na kagad dyan, Sir Robin. Maraming salamat po, sir. And sana naman matugunan yung lambing na libre mo na sa toll fee. Doon lang naman sa portion. Doon lang sa portion. And yun po sa pag-repair po, talaga naman pong directive also of the DOTR. Tuloy-tuloy po yan at naghahanap po kami ng paraan para mas mapabilis pa po kasi yun, pare-pareho po, ayaw po natin yung sitwasyon po na ganito, I believe. Aksidente yun Salamat, Sir Robin, and have a good weekend. Opo. Ingat po kayo. Yes po, maraming salamat po. Magandang hapon po. Thank you so much. Hindi masagot pa kung aprobado, hindi pa rin masagot kung tablado. Hindi naman ora-orada. Hindi ganun kabilis. Saka nakasalalay yan. Siyempre, yan kumikita ang NLEX. Correct. May ginastos na nga sila. Maglalabas pa daw pa ng pera.
Pero ito na, dumako na tayo sa ating balitang showbiz mula sa ating Diyosa ng showbiz. Miss Universe 2022 Arbony Gabriel nag-celebrate ang kanyang 31st birthday sa LU, La Union. Idetalye mo ang balita, Diyosa Cruzat. Diyosa! Lakay Ray at Miss Thea, pinainit ni Miss Universe 2022 Arbony Gabriel ang La Union City. Ito ay matapos mag-birthday workation ng Phil-Am Beauty Queen sa naturang island destination. Sobrang daming pictures na ibinahagi ni Arbonay sa kanyang Instagram. Makikita siyang nakasuot ng knitted beige bikini at denim mini skirt with touch of shells na dinisenyo mismo niya while under the sun. Sa caption, nagpasalamat si Arbonay sa birthday love at wishes na kanyang natatanggap. Mula pa noong 2024 ay hinahati na ng beauty queen ang kanyang oras sa pamamalagi sa Pilipinas at New York. Nagta-travel din siya sa ibang bansa para sa iba pang work commitments. Pero kapag nasa Pilipinas siya ay hindi niya nakakalimutang bumisita sa kanyang pamilya sa Malate. Ipinagdiwang ni Arbonay ang kanyang 31st birthday noong March 20. Para sa Break Time Showbiz, ito si Diyosa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Diyosa. At bago tayo magpaalam... Uy, ito nga. Happy birthday muna kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Happy birthday, Sir General Jose Melencio Nartates. Pagbati mula sa kanyang mga mista. Yan. Sa PMA Class 1992. Happy birthday po, sir. At nakatutok sa atin ngayon ang pamilya ni Derek Rana at si Jerome De Leon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. Ito po si Ray Sibayan sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyado pagbabalita hatid sa atin. Absent muna si Ka Henry Uri. Miss K, Karen Oyong with? With you? No. Diyosa? Diyosa? Jackie? Jackie! Bye-bye! Thank God it's Friday! Happy weekend! Happy weekend! This time check